Sa isang sulok ng Kalinga, nanindigan ang isang komunidad laban sa planong gamitin ang kanilang likas yaman ng mga tagalabas. Narito ang bahagi ng Moving Mountains, isang documentary ng Philippine Human Rights Information Center. Ito'y magtatanghal ng isang kahanga-hangang komunidad na nanindigan sa kanilang karapatan na magpasya para sa kanilang kinabukasan. Dekada 80 hanggang dekada 90 nang malugit magsara ang ilan sa malalaking kumpanya ng mina sa Benguet. Nawalan ng trabaho ang mga minero mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Kabilang dito ang mga taga-Balbalan, isang bayan sa probinsya ng Kalinga. 6 na oras ang biyahe patungong Balbalan mula Tabuk, ang kabisera ng probinsya ng Kalinga. At mahigit 2 oras pa ang lakad papasok mula sa Abra Kalinga Road. Matatagpuan sa balbalan ng komunidad ng mga Banaw. Ang mga Banaw ay kabilang sa mabagsik na tribong Kalinga na kilala noon sa pamumugot ng ulo. Sa lengguwahe ng mga Banaw, ang balbalan ay lugar kung saan nagpapahinga ang mga mandirigma. Ang mga Banaw ay nabubuhay sa pagsasaka at sa pangangaso. Hindi raw pwede itong gawing minahang bayan kasi under the forest reserve nga. Dating presidente ng BBA si Eddie Kalumnag, na dati ring mayor ng Balbalan. Pero, ayan, nag-umpisa na ang mga taong magmina, kailangang tuloy, maski walang permit sa gobyerno. Dumagsa ang mga Banaw sa gaang nang kumalat ang balitang may ginto rito. Di nagtagal, binuo ng tribo ang Banaw Budong Association o BBA. Itong Banaw Budong Association this is the organization of the people of Pantik barangays, Pantikyan, Talalang, and Balbalasang, na ito ang sinatawag na membro ng tribong Banaw. Tumulong ang BBA na isaayos ang pagmimina dito sa gaang. There are policies like we do not allow cutting of large trees. There are only 30 inches diameters for timbering. Ang kahoy ay ginagamit sa paggawa ng mga tirahan o mining camp. Ginagamit rin ito bilang haligi sa mga tanong. Anyone caught cutting almasiga tree will be penalized 5,000 per tree. Ngunit tanggap ng mga tao na para sa kapakanan nila ang patakarang ito. Karamihan sa mga small-scale miners na ito ay gumagamit ng mga sinaunang pamamaraan, ngunit mayroon na rin gumagamit ng hand drill, dinamita at kemikal. This is our gold ore. They call this gold ore na garnet in the mining. Ito ang kinukuha namin na pinagagalingan ng ginto. Kung ikukumpara sa malakihang pagmimina, nagmumukhang atrasado ang pamamaraan ng mga minero sa gaang. Ito na yung gold ore na kinukuha namin sa loob na natapos na nagkuhan ng dynamite, pinasabugan ng dynamite. Tapos ito, linabas, papunta na sa bore mill. Hugasan muna ng tubig para maiwan yung putik tsaka yung mga buhangin dito, pinong buhangin. Itong ginagamit namin mercury, ito ang panghuli namin sa ginto para makuha lahat yung ginto doon sa sample pan. Parang magkumpul-kumpul yung mga ginto. Ito lang ang ginagamit naming paraan para magkumpul-kumpul yung mga ginto, saka namin lulutuin.
Nakakalason ng mercury kapag nilalanghap. Nakakalason din ito ng tubig. May pagkilala ang DBA na kailangan nilang matutunan ang mas mabisa at ligtas na paraan ng pagproseso ng ginto. Meron palang more effective na gold recovery process sa Benguet. Pero kailangan munang may engineer or a person with that expertise to demonstrate. Kaya hanggang ngayon hindi pa namin i-utilize. Ang DBA rin ang siyang nagsasaayos ng mga hidwaan sa pagitan ng mga minero. May inihain na complaint ng isang miner dito, ito na. Subukan ng mga opisyalis na ayusin. Tungkol sa tunnel ito. Lumipad naman sa isang butas doon. Maka-join naman siya doon. Yun ang complaint ni Mr. Dangilan. Dalawang kalang dati, mga monastery. Parang nag-overlap ang tunnel nila sa loob, mismo sa loob ng lupa. Mana pa etros na kay amod na utang may nga din higam ga. Amod apa ya sa imong gastos ko. Pero ajam din. Tungkol sa conflict nila sa tunnel, naayos na ngayon. Pwede na silang tatrabaho ulit. Basta they will maintain their gap. Half-half, kalahati yan. Second, so, itong policies at saka rules dito sa Gaang, tao ang gumawa niyan. Lahat ng the people of Banao had a hand. Kaya hindi nila pwedeng ma-violate on their own free will yun. Kasi tao ang kalaban nila, lahat ng mga taga-Banao. Bagamat ang mga miyembro ng tribong Banao ay malayang nakakapagmina sa Gaang, limitado ang pagpasok ng mga kalapit na tribo. Ang privilege barangay na sinasabi namin, yung outside Banao tribe, 20 miners lang ang allowed. Pero ang membro ng DBA, open sila lahat. Ang parang judge dito, yung mga tao lahat. Halimbawa, yung pag may papasok na ibang tao dito, ibang tribo, pag sinabi ng taga rito na hindi pwede, hindi pwede. Kaya yun ang kalakas ng ano nila dito, people's power nila. Napagkasunduan ng mga Banao na huwag papasukin ang mga malalaking kumpanya ng mina. Kamakailan lang ay hinadlangan ng mga Banao ang 4 na malalaking kumpanya na nagbalak magsagawa ng mineral exploration sa Gaang. Hindi baguhan ang mga Banao sa paglaban sa mga higanteng kumpanya. Tinutulan nila ang pagpasok ng Cellophil Resources Corporation na nagbalak magtroso ng pine trees sa Kalinga. Nakiisa din ang mga Banao sa pagtutol sa Chico River Dam na proyekto ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at ng World Bank. Isang mahalagang tungkulin ng DBA ang iwasang masangkot ang minahan sa labanan ng mga tribo o tribal war na bahagi na ng buhay ng mga Kalinga. Kamakailan lang ay binawalan ng DBA ang 2 magkatunggaling tribo na magmina sa Gaang. We do not want our tribe to be affected by their tribal conflict. Kasi ayaw namin pumasok sa tribal war yan. Subukan namin isettle dito kung maaari, kung kayang i-reconciliation. Ang DBA ang siyang paraan ng mga Banao para malutas ang mga suliraning kinakaharap ng tribo. Sumusunod ang mga Banao sa mga patakaran ng DBA dahil sila mismo ang gumawa nito. Sa biglang tingin, parang malayo sa kabihasnaan ng Gaang. Di ito abot ng mga kalye at ng kuryente. Sa katunayan, naiiba ang buhay ng mga taga rito. Talagang maganda dito. Kung mahipag ka, madalas kang kumuha ng ginto. Nabubuhay sila ng mapayapa at sagana dahil sila ang nagpapasya at nakikinabang sa yamang taglay ng kanilang lupang ninuno. Nagbigay ng kakaibang etnis. Yan po ang correspondence ngayong gabi. Sa ngalan ng aking partner na si Mari Caimo.